lalong magagalit ang mga Pinklawan at mga Dilawan at lalo na si Risa Hontiveros dahil dinipensahan ni VP Sara si Senator Cheese Escudero. Nako! Nako, sabihin na naman nilang, ay halata naman si Cheese Escudero, ayaw niyang ma-impeach si VP Sara. Nako, tao yan. Yung si Cheese Escudero, tao yan ni VP Sara. Pinaglaro-laruan lang tayo na Cheese Escudero. Halata naman talaga na ayaw niya sa impeachment. Naku po, mga kabibig. Posible yun ang magiging mga komento ng mga pink lawan at yellow lawan. Yung mga fanatics ni Risa Hontiveros, di ba kabibig? VP Sara, dinipensahan si Cheese Escudero. Escudero, binanatan si Franz Castro at ibang pro-impeachment na mga kongresista. Halakang mga kabibig. Paano na yan? Nako, bloodbath na talaga to mga kabibig. Sisihan na kung sino ang may kasalanan, kung sino ang nagpapatagal sa impeachment ni VP Sara. O eto kabibig ha, ito yung pagdepensa ni VP Sara kay Cheese Escudero. O sabihin na naman nila na Cheese Escudero bayaran ni VP Sara. Uy, grabe naman sila. Ito kabibig, makinig tayo kabibig ha. Tapang na mga mga batang ko. Yes, 3-5. Oh yes, there was a group called Spice Boys at the time sa House of Representatives, 'di ba? Yung mga matatapang na mga mga batang congressman. Parang kasali siya doon. But sa impeachment po, siya yung minority floor leader. Yeah, so anyway, GMA. yes, we do not remember him I do not know him na natatakot na klase na politiko. So hindi ko lang alam saan nanggagaling yung sinasabi na takot si Senator Cheese Escudero. Hindi ko alam saan galing yan. Last question na lang po. Oh, yun ha. Hindi takot si Cheese Escudero. Kaya nga binanatan niya sina Franz Castro at iba pang mga pro-impeachment na mga kongresista. Lalo na itong si Lila de Lima na banat ng banat ngayon tungkol kay Cheese Escudero mga kabibig. So si VP Sara, dinipensa niya si Cheese Escudero, matapang yan, hindi yan takot. Haharapin niya kung sino ang pwede niyang haharapin at may paninindigan, posible. Kasi kung matapang ka, may paninindigan ka at alam mo ang inyong mga ginagawa. Diba kabibig? Hindi ka magpapadikta. Marunong kang sumayaw sa mga taong nakapaligid sa'yo na pwedeng hihila sa'yo pababa at pwedeng masira ang pangalan mo. Yun ang mga matatapang eh. Alam nila ang kanilang ginagawa. So eto kabibig, ito ang isang video kung saan alam talaga ni Cheese Escudero ang kanyang ginagawa kaya binanatan niya yung mga kongresista na nagpapa-interview ngayon, na nagsasabing, ano ba naman si Cheese Escudero? O, ito na, go! To convene and prohibition to stop us from convening. Walang TRO, so we are proceeding as we think best. Pangalawa, babalik ko na naman, yung mga prosecutor na congressman na nagre-reklamo ang forthwith immediately, sila nga mismo hindi nila sinunod yung sarili nilang rules na immediately i-refer ng SecGen ang lahat ng impeachment complaints sa Speaker para ilagay niya sa Committee on Justice. The SecGen sat on it for 4 months. Ooh. Kung mga prosecutor hindi naman sinusunod yung salitang immediately sa sarili nilang rules, kami forthwith lang naman ang nakalagay, hindi naman immediately. Sabi nila pareho daw yun. So kung yung mga prosecutor mismo ay tila hindi naman nagmamadali at pinipili nila kung saan sila nagmamadali, wala sila sa lugar, madaliin kami ngayon. Hala. Boom. Pero nakalagay din nga doon sa forthwith, trial must commence. So, babalik ko sa iyo. ERAP, hindi nag-convene hanggang pagkatapos ng Christmas break. Corona, hindi nag-convene hanggang pagkatapos ng Christmas break. Gutierrez, hindi nag-convene, makalipas ang 3 buwan, hindi Christmas break, summer break yun. Cheese Escudero ba, alam talaga niya kung ano ang kanyang ginagawa. Hindi takot yan ang sabi ni VP Sara. Hindi takot yan si Cheese Escudero. Hindi yan madiditiktahan. Hindi yan pwedeng pasayawin sa palad mo. Kasi alam ni Cheese kung paano sumayaw.
alam ni Cheese kung ano ang kahinaan. Tinitingnan niya bawat anggulo. Tinitingnan niya kung ano ang mali, kung sino ang nagkakamali, at huwag yung ipahid sa amin yung pagkakamali nyo kongresistas, yung mga prosecutors dyan. Na hindi ko naman yata kayo narinig magreklamo noon, noong mga panahon yun. So ngayon, klaro, may mga partisano na gustong madaliin ito at matuloy na to. May mga partisano na ayaw ito. Ano bang sinabi ko nung simula pa lang? Hindi namin papakinggan yung mga may dalang kulay. Pabor o kontra sa impeachment, pabor o kontra kay VP Sara. Ang papakinggan lamang namin ay yung sarili naming konsensya, diktado ng kung ano ang pinakamaganda para sa ating bansa, mga kababayan at institusyon na naayon sa batas. Sir, yung categorically, sir, can you say na yung decision niyo to delay has nothing to do with the ongoing 14 of votes for the Senate presidency of the 20th Congress? I don't see the connection whatsoever. No. So, has nothing to do. Has nothing to do, especially given the fact that the 20th Congress will have a totally different composition. Pero sir, nangingigaw na ba kayo ng support sa mga kasamahan niyo? Kasi some are saying na nangingi na ng support nila dun sa mga vying for Senate president. Nag-uusap, kaibigan ko naman lahat. Pinag-uusapan ng trabaho, hindi lamang sa 19th, pati na rin sa 20th Congress. Pero ang pananaw tingin ko dyan, masyado pang matagal eh. Kung ano man ang sagot ngayon, baka next week, next month, magbago. So, masyadong maaga. Lahat ng mga usapin at pormahan na ginagawa ngayon. So for now, tatlo kayong contenders, sir, for Senate? Ulitin ko, kung ano man ang meron ngayon, magbabago at magbabago yan next week, next month, isang araw bago. So, imbis na 2 buwan nating pag-usapan, pagdebatihan at may maapektuhan pa tayo, pag malapit na lang. Sa ngayon, masyadong marami pang trabaho nakaambang sa harap ko bilang Senate President ngayon sa susunod na 2 linggo. Doon muna ako totoo ng pansin. Focus po ba kayo today or in the days to come para maiwasan nga po na sa plenary, impeachment pa rin yung pag-usapan? Mas gusto ko naman yung plenary. Okay lang naman yung plenary eh. Ang caucus, tatanungin niyo rin naman kung anong pinag-usapan eh. Di ba? Di ba? De mas magandang pag-usapan na lang sa plenaryo para marinig ninyo. Ito focus ba yun? Ulitin ko, walang nakaschedule pero kung may magbumungkahi, pwede naman pag-usapan din. Pero sa akin, hindi ko tatalikuran ang anumang hamon sa plenaryo dahil mas magandang on the record naman talaga. Yung mga pinag-uusapan, hindi lamang para alam nyo, para alam din ng saling lahi, yung mga pinag-uusapan ng Senado ngayon. Hanggang Sam ang binilang ko over the weekend. Pipilitin namin yung nananatiling 3. Magdedepende yan kung gaano katigas, kung gaano kalambot ang magiging usapan sa BICAM sa pagitan ng Kamara at ng Senado sa ilang mga kontrobersyal na panukalang batas. Kabilang na halimbawa, yung resetting o non-resetting ng barangay and SK elections. Yung blue economy, medyo madugo yun. Parang malabo yung pagka-blue nun. Yung mining fiscal dahil doon sa 5 years, pero mukhang may compromise na nabubuo doon. So, yun lang siguro. All the rest, sir. All the rest mukhang kakayanin naman namin. Ngayon nga, naaprubahan namin hopefully ang second reading, yung right of way na kailangan para doon sa MRT na ginagawa natin sa ngayon. At In fairness ha, yung pagiging Senate President na Cheese Escudero, talagang ginampanan niya. At talagang kung ano yung priorities, kanyang inuuna. Kasi ang sinasabi niya, hindi kami makikinig sa mga pro at anti-impeachment. Ang aming gusto lang gawin is para sa bayang Pilipinas, yung kung ano ang ikababuti ng sambayanang Pilipino. Kaya nga sabi ni Cheese, binanatan niya mga kongresistang ito. Kasi kayo ang huli na nagsumite. So kami na ngayon ang may kasalanan. So sana on your side, tingnan nyo din kung ano ang pagkakamali mo. Kasi gusto nyo ipahid sa amin lahat yung mga pagkukulang at pagkakamali ng House of Congress. So huwag kayong magmalinis. Huwag kayong gusto nyong kayo lang ang palaging tama, di ba mga kabibi? May mga kalye
na kailangan pang gawin kaugnay ng connectivity natin. Yung right sizing, optimization, I should say, kailangan din mahabol ngayon para ma-third reading next week. Yun lang naman yung mga, again, yun yung mga kailangan naming sundan na rules sa Constitution na hindi pwedeng maaprubahan agad yung mga bill. Sir, kung kailangan makalati pa yung vitamin court hanggang next week, yes. Hopefully, sa weekend, magkatrabaho sila over the weekend para magkasundo yung BICAM. Ano yung pwedeng, ano pang pwedeng mga i-adapt na lang dyan? Sana. Yun ang pinakamagandang paraan. Sana. Yung optimization, yun ang inaasahan namin mangyayari sana. Yung 99-year lease, yun ang inaasahan din namin sanang mangyayari. Pero dun sa iba, may BICAM siguro talaga dapat na mangyari sana. Wala pang approved on third reading ang Kamara. So wala pang counterpart measure yan. Hindi pa sila nag-nominate ng BICAM members. Hindi, dahil lahat ng mga provision na kinakailangan para bigyan ng proteksyon at seguridad yung security of tenure ng mga empleyado ng pamahalaan ay nakapaloob na ron. Kabilang na ang pagkakaroon ng sapat na bilang ng kinatawan sa anumang board na magpapasya kaugnay sa optimization ng anumang ahensya ng pamahalaan. So yun, kabibig narinig natin si Senator Chis Escudero na nanindigan talaga na gintay kayo sa tamang panahon. Tama pala yung pagdepensa ni VP Sara kay Chis Escudero na matapang si Chis at walang kinatatakutan. Hindi siya takot kay Franz Castro. Hindi siya takot kay Dela de Lima. Oo. Pero nirerespeto ni Chis Escudero ang mga sinasabi nila. Ito si Chis Escudero. Karapatan nila yon, pero kung pwede ko lang sanang baligtanawan, pwede bang irally ko rin sila ng 4 na buwan o hindi nila inaksyonan yung impeachment complaint na inihain? 4 na buwan pala. 4 na buwan pala na hindi inaksyonan. 'Di ba? So, gusto talaga nila na maging masama si Chis Escudero sa harapan ng maraming tao. Sa harapan ng mga pro-impeachment supporters na kailangan idiin si Chis Escudero na may kasalanan lahat. Noong Disyembre, kung sila mismo ay hindi nagmadali, inupuan at pabanjing-banjing sa mahabang panahon, sino naman sila para madaliin kami ngayon? Hindi porkit gusto nila, gano'n na. At kung ayaw naman nila, karapatan din nilang magpabanjing-banjing at i-delay yun. See? Galing ni Chis, Karapatan nila yon, pero kung pwede ko lang sanang baligtanawan, pwede bang irally ko rin sila ng 4 na buwan o hindi nila inaksyonan yung impeachment complaint na inihain noong Disyembre? Kung sila mismo ay hindi nagmadali, inupuan at pabanjing-banjing sa mahabang panahon, sino naman sila para madaliin kami ngayon? Hindi porkit gusto nila, gano'n na. At nung ayaw naman nila, karapatan din nilang magpabanjing-banjing at i-delay yun. So yun, kabibig ha. Yun ang, katwiran ni Chis Escudero. 'Di ba? So sabi ng isang nila, so gumaganti ka. Hindi naman gumaganti si Chis. Kalerki naman. Ay, nako mga kabibig. Bakit gumaganti si Chis? Ang gusto lang i-point out ni Chis na hindi kasalanan namin. Don't tell me, kasi kung gusto nila, gagawin namin. So ano kami, utusan? Na meron pang mga prioridad na mga bills na may second reading, may third reading, may final reading na gagawin pa namin? Sila parang ginagawa nilang i-control ang Senado Kasi tapos na sila. 4 na buwan na nakabinbinin yung impeachment, tapos inaksyonan lang nila yung December, malapit na mag-recess. Diba? So, ano kami? Diba? So, yun kabibig. So, may paninindigan talaga si Chis Escudero. At tama ang sinabi ni VP Sara na hindi matatakot at talagang walang kinatatakutan si Chis Escudero. So, yun lang kabibig ang ating latest libak-libak for the day. Ano ang iyong opinion hinggil dito? Tama lang din ba itong pagdepensa ni VP Sara kay Chis Escudero? Tama lang din ba itong pagsagot ni Chis Escudero, ni na Franz Castro at ibang pang pro-impeachment supporters na binalik ni Chis Escudero yung mga banters nila, yung mga sinasabi nila